Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So ngayon po mga kapatid ay lalabas tayo upang i-withdraw yung pinadala ng isang brother natin sa Qatar. Itong brother natin ay isa pong balik Islam at hindi na po natin i-mention ang kanyang pangalan. So ngayon po mga kapatid ay kukunin po natin itong donasyon na ito at pagkatapos ay bibili na po tayo ng mga materialis na kakailangan natin para sa pagpapatuloy ng renovation ng Masjid Amla Omar. So mamaya po mga kapatid, malalaman nyo kung magkano po ang kanyang ipinadala. So tara. By the way mga kapatid, itong pera na ito ay ipinadala ng brother natin via bank account. So doon po sa aking Union Bank ipinadala itong donasyon na ito at doon tayo mismo pumunta sa office ng Union Bank. Then after that ay bibili na tayo kagad ng mga materialis para sa renovation, no? Kasi kahapon mga kapatid ay nagpasimula na tayo magpahukay para dito sa renovation ng Masjid Amla Omar. So pinatigil ko muna sila ngayong araw dahil nga po sa hinihintay pa po natin itong mga materialis na to. At inshallah bukas na bukas ay magsisimula na po sila or magpapatuloy po sila sa kanilang gawain dun sa ating masjid. Five, 6, 7, 800. Alhamdulillah mga kapatid, ito na po yung donasyon na pinadala ng brother natin sa pananampalatayang Islam. Siya po ay isang balik Islam at kasalukuyan pong nasa Qatar. Okay, so we don't have to mention his name. Alright, so ito pong donasyon na ito mga kapatid ay gagastusin po ito para sa pagpapatuloy ng renovation ng mismong Masjid Amla Omar. Since tapos na po yung bubong ng CR ay magpapatuloy po tayo sa pagpapaayos ng masjid natin. So ang kabuang halaga po na pinadala ng brother natin ay nagkakahalagang 150,000. Okay, so itong ano na to ay 100,000, tapos ito ay 49,000 plus 956. So siyempre pag dumaan sa bangko ay binabawasan nila yan. So ang total nito ay 149,956. Okay, so bukas na bukas po ay bibili po tayo ng materialis. So ang gagawin po natin mga kapatid, itong cash natin ay actually kasyang-kasya na po ito sa materialis natin, katulad po ng mga pinos natin. Kasi yung mga materialis na pinos natin ay nagkakahalagang 140 or 130 something. Okay, at ito ay 150,000 pesos. So ang gagawin po natin dyan, hindi po natin yan ibibili lahat ng materialis kasi kailangan din po natin mag-separate para ho sa mga gumagawa. Okay, so ito po ang kasunduan namin ng mga contractors na nagagawa dito sa masjid renovation. Ayan, so ito yung pagsasalarawan sa mosque. Ang gagawin po dito mga kapatid, kung nakikita niyo po ito, itong side na ito ay ito yung banda sa likod at dito tayo maglalagay ng second floor na buhos. At ito ay allotted para sa mga kababaihan. Dito sila magsasala. In second floor po ito sa mga kapatid. Tapos itong may mga kulay itim, ito yung poste na itatayo natin para makabuhos tayo ng second floor. So ang usapan po namin ng mga contractors namin dito ay ito, 6 na poste kasama ang hukay at buhos ay 20,000 plus 4 plus 5, ito po ang kanyang total. Ayan,
33,000 po ang kasunduan namin diyan sa 6 na poste. Huhukayan nila yan ng 2 meters, tapos bubuhusan nila yan, yung 6 na poste na yan. So yan po ang kanyang pakyaw mga kapatid, 30,000 pesos. Okay, and then pag natapos po nila yung poste, ito naman yung pakyaw nila sa pinagkasunduan namin sa paglalagay ng biga at saka tie beam. Itong biga yung tie beam sa baba at saka yung biga dito sa taas, ang total po niyan kasama na rin po ang hukay dyan ay 20,000 pesos ang pakyaw ng mga gumagawa dyan mga kapatid. Yan. At dito naman po, pag nailagay na po yung tie beam at saka yung biga, yung slab at saka yung pagbubuhos sa second floor na, dito na sa second floor, ay ang pakyaw naman po niya mga kapatid ay 20,000 pesos para sa labors. Yan, second floor po yan. Okay? And then, pag nabuhusan na po yan, of course, kailangan po natin pataasin yung pader natin kasi nga meron na tayong second floor. So, maglalagay tayo ng pader at the same time ay kailangan din po natin maglagay ng poste, no? So 6 na poste ulit dito rin sa taas nito, sa second floor nito maglalagay tayo ng poste kasi dito ay maglalagay rin tayo ng poste dito pero mga malilit lang na poste dito sa mga gilid-gilid. So maglalagay tayo ng poste sa second floor para magkaroon tayo ng pader. Ang kontrata po natin dyan ay 12,000. Yan po ang pakyaw niya. Tapos pag nag-asintada naman, okay, sa asintada at saka bubong niya ay 25,000. Ayan, 25,000. Ito po mga kapatid yung yung step by step na pakyaw namin sa renovation natin, inshallah subhanahu wa ta'ala. So ang gagawin po natin mga kapatid, ito lang po muna yung ibibigay natin sa kanila. So bago sila magtrabaho, ibibigay natin ng kalahati ng 33,000. Tapos pag makatapos na sila dito sa 6 na poste ay fully paid po natin ang 33,000. Ngayon pag matapos po nila yung pagbuhos ng poste, proceed po sila dito sa biga at saka tie beam. So ganun din po gagawin natin, magbibigay tayo ng kalahati sa kanilang sahod. Pag natapos nila yung biga at saka tie beam ay saka natin i-fully paid ang kanilang bayad. So pag natapos na po sila dyan, dito naman tayo mag-proceed sa slab at saka pagbubuhos, paglalatag ng mga bakal at saka magbubuhos sila. So ganun din po ang presyo namin, 20,000. So kalahati muna and then fully paid po natin pag nakatapos na sila. Kasi ang inaano po natin dyan ay we have to make sure na maganda yung quality ng kanilang gawa. Kaya hindi po natin sila kaagad i-fully paid. At least meron silang mababali kalahati sa kanilang mga sahod. So bukas po inshallah mga kapatid ay bibili po tayo ng mga materialis, mga bakal at iba pang mga kakailangan natin dito sa poste. At ibibigay po natin ang kalahati dito sa 33,000 inshallah subhanahu wa ta'ala. Kaya po mga kapatid, ito po yung mga contractors natin. Ayan, pinapirma ko rin po sila mga kapatid. Okay, meron din po silang pirma, at least meron po kaming kasulatan dito sa renovation sa pakyaw natin dito sa Masjid Amla Omar. So ayan po mga kapatid, inshallah ay bibili po tayo kaagad ng materials bukas para makapagpatuloy na po sila dito sa paglalagay ng poste hanggat sa matapos nila ang poste na yan, and then they will proceed to the next na gagawin nila dito sa masjid renovation. Ayan. So hanggang dito lang mga kapatid, bukas po abangan nyo po at hanggang dito lang mga kapatid, bukas inshallah ng maaga ay bibili po tayo ng materialis. Okay, so maglalakad tayo hanggang kanto and then of course pasakay tayo ng jeep, no? So ang bibili natin ng materialis ay 66,867. So ito yung kabuuan ng materialis na bibili natin. Pero inshallah meron pang kulang dito, pero hindi na gaano kalaki ang maging kulang natin. Babayaran po natin ito lahat ay 66,000, then kasunod yan ay na, yung pambayad natin sa mga labor. So ito po yung natin, amount natin. Tawag ka messenger? Nangyari dyan? Nabuang! Nanawa
ah. Wala na, buhang na cellphone ko tayo. Ano? Patayin mo muna, be! Bakit ganyan yan? Dalawang playon dyan na lang. Dalawa. Diba? Muna yun. Press ka? Wow! Wow! So, paid na po tayo mga kapatid sa 66,867 pesos. Okay? So, ito po yung materials na nabili natin ngayon. At kung ano man po yung kulang natin dito, inshallah, kung may matitira sa budget natin para sa pambayad natin sa mga labor ay ibibil natin sa anumang mga kulang natin. Inshallah, subhanahu wa ta'ala. Yeah, ako yan. Alam ko na dito ko maliligaw. Kapagit na kung ikaw ay yakapin, ang kinilahat ng akin. Walang segundo sa sayangan yung ito.